January 13, 2006, Acasuso, Buenos Aires, Argentina. Naalarma ang mga kapulisan nang makatanggap sila ng tawag bandang 12:38 ng tanghali na may nagaganap na holdapan sa Bangko Rio. Sumugod ang mga pulis sa lugar at pinalibutan nila ang paligid nito. Lumagsana din ang media para i-cover ang kaganapan. May dalawang exit ang bangko at bantay sarado ito ng mga pulis. Pumuesto na rin ang mga sniper sa iba't ibang strategic locations. Matapos ang ilang oras ng pakikipag-usap ng mga pulis sa isa sa mga holdupper, ay bigla na lamang tumahimik ang sitwasyon at hindi na sumasagot ang kausap nilang holdupper. Alas 7 ng gabi ay nagpasya ng pasukin ng mga pulis ang bangko. Laking gulat nila na naglaho ng parang bula ang mga holdupper. Ang lahat ng mga posibleng exit pati ng mga bintana ay sarado. Ang lahat naman ng mga hostages ay natagpuang nasa maayos na kalagayan. Nung una ay parang walang nakuhang pera ang mga holdupper, ngunit pagbaba ng mga pulis sa basement ay tumambad sa kanila ang mga sira-sirang safety deposit boxes. Sa kabuuan ay umabot sa 143 safety deposit boxes ang nalimas at umabot sa halagang $20 million ang nakuha ng mga holdupper. Sino-sino ang mga nanloob sa bangkong ito at paano sila nakalusot sa mahigit 100 pulis na nagbabantay? Yan ang pag-uusapan natin mga kastorya. Kung bago ka sa aking channel, pakiclick ang subscribe button at notification bell para maging updated sa aking mga bagong videos. Ang Bangko Rio ay isa sa pinakasikat na bangko sa Argentina at marami itong branches. Isa sa mga branch nito ay nakabase sa Acasuso kung saan maraming mayayaman ang nakatira. Hindi ito ang unang beses na magkaroon ng panloloob sa bangko sa Buenos Aires. Noong 1999 ay mayroon ding isang bangkong nilooban sa Ramallo, Buenos Aires, ngunit ang mga holdupper ay nahuli. Sariwa pa sa alaala ng taong bayan ng Argentina ang pangyayari sapagkat ito ay nakuhanan sa telebisyon at sa kasamaang palad ay 2 hostages ang nabaril at napatay nang makipagpalitan ng putok ang mga holdupper habang tumatakas ang mga ito. Dahil na nga sa insidenteng ito ay maingat ang mga pulis sa kanilang mga galaw. Bukod pa dito ay alam nila na 2 lang ang exit kaya ang akala nila ay natrap na nila ang mga holdupper. Isang alias Walter na nakasuot ng gray suit ang tumatayong tagapagsalita ng grupo. Bagamat sinabi niya sa mga pulis na hindi sila susuko, ay mukha itong nagpapanik at nagpapakawala pa ng mga hostages. Dahil dito ay napakampante ang kapulisan na kontrolado nila ang sitwasyon. Unang pinakawalan ang gwardiya at sunod ang ilan pang mga hostages. Sa kabuuan ay 23 katao ang natirang hostage ng 5 holdupper. Makalipas ang ilang saglit ay nakarinig ng kantahan at palakpakan ng mga pulis. Takang-taka sila kung ano ang nagaganap sa loob. Ang isa pala sa mga empleyado ay napag-alaman ni Walter na birthday nung araw na iyon. Kaya inutusan niya ang iba pang holdupper na kantahan ng happy birthday ang empleyado. Ilang saglit pa ay kinontak uli ni Walter ang mga pulis at inutusan niya ang mga ito na magpa-deliver ng pizza dahil ayon sa kanya ay gutom na ang mga hostages. Sumunod naman ang mga pulis at nagpadala na nga ng pizza na siya namang kinuha ni Walter. Ngunit pagkatapos nito ay hindi na muling narinig ang tinig ng mga holdupper. Pilit kinokontak ng mga pulis si Walter ngunit hindi na ito sumasagot. Inabot ng 3 oras bago tuluyang nagdesisyon ng kapulisan na pasukin na ang bangko. Pagpasok nila sa bangko ay wala na ang mga holdupper at naiwan lang ang isang battery pack, ilang mga tools na ginamit pambukas ng deposit box, mga laruang baril at isang sulat na nagsasaad na sa lugar ng mayayaman ay walang masasaktan dahil pera lang ang aming kailangan. Lumipas ang 1 oras ay natagpuan ng mga pulis ang isang butas sa basement kung saan dumaan ang mga holdupper.
Labis ang kahihiyang inabot ng mga pulis sapagkat nautakan at natakasan sila ng mga holdupper. At ang masaklap pa nito ay nakatelevise ang buong pangyayari. Samantala, habang nanonood ang buong bansa sa kani-kanilang telebisyon, ay isang grupo ng kalalakihan ang nanonood din at nagtatawanan pa. Sila kasi ang grupo ng mga holdupper na nanloob sa Bangko Rio. Sino-sino nga ba ang mga ito? Ang kanilang mastermind ay nagngangalang Fernando Araujo. Kasama niya sa grupo ang kanyang matalino at madiskarteng kaibigan na nagngangalang Sebastian Bolster at 5 pang kalalakihan. Sina Fernando at Bolster ay matalik na magkaibigan simula pa ng pagkabata. Pamilyado si Bolster at isang good abiding citizen. Magaling din si Bolster sa pagmemekaniko at ito ang kanyang ikinabubuhay. Sa kabaligtaran naman, si Fernando ay walang regular na hanap buhay at mahilig sa mga iligal na gawain tulad ng pagbebenta at paggamit ng marijuana. Nakakuha ng ideya si Fernando nang mapanood niya ang panloloob na nangyari sa isang bangko sa Argentina at sa isip niya ay tagumpay sana ang mga holdupper kung hindi sila lumabas sa exit. Dito na na-obsess si Fernando at nanood siya ng iba't ibang robbery documentaries at movies at pinag-aralan niya ang mga ito ng maigi. Base sa mga napanood niya ay masusi siyang bumuo ng plano. Inisip niya ang posibleng mangyari at nag-isip siya ng mga solusyon. Isang taon bago ang insidente ay meron ng konkretong plano si Fernando. Pero alam niya na hindi niya ito kayang gawing mag-isa at mangangailangan siya ng tulong. Naisip kagad niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Bolster. Niyaya niya si Bolster na magkape at habang sila ay nagkwekwentuhan ay pinahagingan na niya si Bolster. Sa tingin mo pre, magandang idea mang hold up ng bangko tapos bigla na lang tayong mawawala. Natawa lang si Bolster. Akala niya ay high lang sa marijuana si Fernando kaya niya ito nasabi. Pero nung nagpaliwanag na si Fernando ay napansin niya na talagang seryoso ito. Tumanggi naman sa umpisa si Bolster. Bukod kasi sa ayaw niyang gumawa ng iligal ay hindi rin hirap sa pera si Bolster. Nakapagtrabaho din siya sa bangko noon at alam niya na napakahigpit ng security dito kaya hindi ito madaling looban. Pero dahil na rin sa pagpupursige at pambubuyo ni Fernando ay napapayag din niya si Bolster. Isa pang naging dahilan kaya napapayag ni Fernando si Bolster ay dahil sa lihim na galit nito sa mga bangko. Hindi kasi naprotektahan ng bangko ang retirement money ng kanyang ama at lolo nung magkaroon ng financial crisis. Bagamat napapayag na ni Fernando si Bolster ay meron pa itong isang kondisyon. Kailangan walang masasaktan o mamamatay sa kanilang gagawin. Nangako naman si Fernando at sinabi pa nga niya na hindi sila gagamit ng totoong baril. Una nilang pinag-usapan ang bangko na kanilang lolooban. Napili nila ang Bangko Rio sapagkat alam nila na dito nagbabangko ang mga mayayaman sa Acasuso. Target nila ang mga safety deposit boxes sa basement ng bangko dahil alam nila mas tiwala ang mga tao na maglagay ng kayamanan at pera sa safe dahil hindi ito apektado kahit magkaroon ng financial crisis. Pangalawa ay pinag-isipan nila kung paano sila makakatakas. Alam kasi nila na madalas ay pumapalya ang mga hold-upper sa pagtakas at hindi sa mismong pang-hold up. Naisip nila na hindi sila dadaan sa mga pintuan kasi madalas dito nahuhuli ang mga ibang grupo. Dahil ang Argentina ay maraming storm tunnel, ay nagkaroon sila ng idea na pwede nilang gamiting escape route ito. Kailangan lang malaman nila kung saan ang drain patungo sa bangko at dito sila maghuhukay. Ipaubaya mo na yan sa akin, ang sabi ni Bolster. Ako ang bahala sa paghuhukay at ako na din ang gagawa ng masasakyan natin paglabas ng tunnel. So jackboat ang naisip ko para mabilis. Kaso pre, mababaw lang ang tubig, baka di tayo makaandar, tanong ni Fernando. Naisip ko na yan pre. Gagawa ako ng improvised na dam na gawa sa kahoy at ilalagay ko yon 3 araw bago tayo manloob para maipon ang tubig. Kaso pre, ang inaalala ko yung mga kamera
Paano natin yun maiiwasan? Tanong ni Bolster. Madali yan, sabi ni Fernando. Sa tanghali tayo papasok kasi sa gabi lang bukas ang mga kamera. Baka marinig tayo, maraming tao nun kung tanghali. At paano kung may bumaba sa basement? Tanong ni Bolster. Ako na ang bahala dyan, pre. Kukuha ako ng mga tao na makakatulong sa atin. Papasukin nila ang bangko na kunwari totoong holdapan ang nangyayari habang tayo naman ang magdidistrongka at maglilimas sa safe sa basement. Kailangan lang maging mabilis tayo para mas marami tayong makuha. Mukhang mahirap yan, pre. Di ko alam itsura ng mga safe. Baka mamaya hindi gumana mga tools natin. Huwag ka mag-alala. Magre-renta ako ng safe sa ibang branch ng bangko para makita natin ang model ng mga safe. Tapos, mag-order tayo ng mga kagaya nun para mapagpraktisan natin. Ayos yan, pre. Basta sa mga pagbubuting-ting, maasahan mo ko. Manilang sa akin yan. Kaya nga kinunsaba kita kasi alam ko magaling ka sa mga ganyang bagay. Sino nga palang kukunin mong makakasama natin? Tanong ni Bolster. Isasama natin ang makakilala ko na dating mga miyembro ng super banda. Napalunok si Bolster at sinabing, sigurado ka ba dyan? Ang super banda kasi ay notorious at violenting grupo ng 90s sa Argentina at masasabing mga halang ang mga kaluluwa ng mga ito. Huwag ka mag-alala, di ka nila gagalawin. Basta yung tunnel lang at yung paggawa ng tools ang assignment mo, ika ni Fernando. Okay sa akin yan, mas gusto kong magtrabaho ng mag-isa, ika ni Bolster. Nang magkasundo na ang magkaibigan ay sinimulan na ni Bolster ang misyon niya. Sa loob ng maraming buwan ay pabalik-balik si Bolster gabi-gabi sa Peru Beach kung saan dumadaloy ang pinakamalaking storm tunnel. Nilalakad niya ito hanggang makarating sa tunnel malapit sa bangko at gamit ang hydraulic shovel ay matyaga siyang naghuhukay. Pero meron pang isang problema. Kailangan malaman niya ang tamang sukat at anggulo para matumbok niya ang tunnel patungo sa bangko. At dahil nga madiskarte itong si Bolster, ay naisip niya na pwede niyang gamitin ang gulong ng kanyang bisikleta para malaman ang tamang distansya. Sinukat niya ang gulong ng bisikleta niya at pasimple niya itong pinaandar mula sa manhole patungo sa bangko at saka niya kinumpute ang tamang anggulo. Samantala, si Fernando naman ay nagbenta ng kanyang sasakyan upang magkaroon ng pondo, ngunit hindi ito sapat para sa kanilang operasyon, kaya kumuha siya ng financier na nagngangalang Bitet. Si Bitet ay isang dating magnanakaw pero dahil may edad na ay nagbebenta na lang siya ng mga illegal na bagay para kumita. Nagustuhan niya ang plano ni Fernando kaya nagpaluwal siya ng $100,000 kapalit ang malaking porsyento matapos ang trabaho. Nagsama rin ito ng 2 pang tauhan para makatulong sa panloloob. Nakipagkasundo na rin si Fernando sa dating miyembro ng super banda na si alias Doc at alias Beto. Umaga ng January 13 ay nagmeeting ang grupo bago ang panloloob. Naglagay sila ng mga glue sa kanilang mga kamay para hindi sila makaiwan ng fingerprints. Ang grupo ay naghiwa-hiwalay na para isagawa ang kanilang plano. Si Bolster ay nagtungo na sa tunnel umaga pa lang at doon siya ay nagantay. Sina Doc at Beto ay sumakay sa isang nakaw na kotse at nagpark sa tapat ng bangko. Sina Bitet naman at isa pa nilang kasamahan ay nagpark sa garahe ng bangko. Ang isa pa nilang kasamahan ay sumakay sa van at nagtungo na sa kabilang bayan kung saan siya ay mag-aantay para sa grupo at magsisilbi nilang getaway vehicle. Si Fernando naman ay sumakay din sa isa pang nakaw na kotse at nagpark din sa tapat ng bangko. Naglagay din siya dito ng mga mask at iniwang bukas ang mga ilaw para magmukhang ito ang kanilang getaway vehicle. Unang pumasok ng bangko si Beto na nakusuot ng lab gown at pinataob kaagad ang gwardiya. Si Doc naman ay nilabas na ang laruang baril na kinuha niya sa kanyang anak at sumigaw ng, "Robbery ito!" At nagsidapaan naman ang lahat ng mga tao. Sumunod nang pumasok si Fernando at ang grupo ni Bitet na may mga bitbit na tools. Bumaba ng basement si Doc at tinibag niya ang dingding para makapasok si Bolster. Bumaba na rin si Fernando para tumulong kina Doc at Bolster.
Inabot lang ng 20 minuto si Bolster para ma-assemble ang jackhammer tool na kanyang piniling gamitin sa pagdistrongka ng safe. Di naman siya nagkamali dahil mabilis at tahimik nilang nabuksan ang mga safe gamit ang tool na ito. Inabot lang sila sa kabuuan ng 2 oras para matapos ang kanilang panlilimas. Samantala, iginapos naman ni Bitet at Beto ang mga hostages sa itaas at inilipat ang ibang hostages sa second floor. Nang matapos sina Fernando ay tinawagan na niya si Bitet alias Walter at ito na ang hudyat na tapos na sila sa basement. Si Bitet naman ay tumawag sa mga pulis para umorder ng pizza at pagkatapos nito ay sinabihan niya ang mga hostages na huwag gagalaw kundi ay mamamatay sila. Bumaba sa basement ang grupo at isinakay na nila ang mga nakulimbat nila sa Zodiac boat. Si Fernando at Beto naman ay nag-spray ng mga bleach sa paligid upang masira ang anumang DNA evidence na naiwan nila. Nagsaboy din sila ng mga buhok na galing sa barberya upang malito ang mga pulis. Pagkatapos nito ay hinarang nila ang malaking cabinet sa butas na kanilang pinagdaanan bago umalis. Nagkaroon ng problema ang motor ng kanilang Zodiac boat kaya't sila ay gumamit ng sagwan para makaandar patungo sa kabilang bayan. Nang makarating na sila sa kabilang bayan ay nag-aantay naman doon ang kanilang driver na tumulong din upang sila ay makaahon mula sa manhole. Dumiretso sila sa hideout at doon ay pinanood nila sa TV ang coverage na akala ng media ay kasalukuyang nagaganap na robbery. Nagtatawanan sila dahil nakaabang lang ang mga pulis at walang kamalay-malay na nakapuslit na sila. Maraming buwan na ang lumipas at wala pa ding lead ang kapulisan. Dahil sa malinis na pagkakatrabaho ay tinawag ang robbery na ito na the robbery of the century. Kung hindi nga sila nahuli ay masasabing nagawa nila ang perfect crime. Pero paano nga ba sila nahuli? Ang lead na inaantay ng pulis ay nagmula sa asawa ng isang holdupper na si alias Beto. Matapos kasi ang robbery ay pinagbayabang niya sa asawa niya na isa siya sa grupo na nang-hold up sa Bangko Rio. Si Beto ay mahilig mang babae at nang mapuno na ang asawa niya sa kanya ay inilaglag siya nito sa mga pulis. Isang araw habang nagmamaneo si Beto kasama ang kabit niya ay pinahinto ito ng mga pulis at siya ay inaresto. At sumunod na nga ang pagkakaaresto ng iba pang miyembro ng grupo. Sa tingin nyo, kung hindi sana nilaglag si Beto ng kanyang asawa ay mahuhuli pa kaya sila? I-comment nyo lang ang sagot nyo sa ibaba. Dahil sa robbery na ito ay maraming natutunan ng kapulisan ng Argentina pagdating sa pag-handle ng bank robbery tulad ng hindi basta maniwala sa pinapakita ng sitwasyon at pag-secure ng lahat ng posibleng access at exit points. Maraming salamat sa panonood mga ka-istorya. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga bagong videos at paki-like and share na din. Hanggang sa muli!